galamay ng andamyo at ngiti ng bangketa, sa bitukan ng mga kalye at kanto at umpukan ng karaniwang tao, sa puso ng komunidad ng Maralita at sa makitid na lalamunan ng Eskinita, naroon ang hininga ng kanilang istorya. Parot parito ako, sakay ng aking bisikleta. Maraming dahilan kung bakit ako nagbibisikleta. Una, para makapag-ehersisyo, para di na makapagdagdag sa polusyon. Pero kadalasan, para lang makatipid. Sa paglalakbay ko, kung ano-ano ang aking nadadatnan, kung sino-sino ang aking nakikilala. Sa mga eskinita ako madalas na dumadaan. Sa rutang ito makikita ang tunay na buhay. Ang makipot, masalimuot, maingay, at masayang buhay ng maralitang Pinoy. Wala sa highway ang tanawing ito. Pero dito, sa mga eskinita, ang alternatibong ruta. Dito, sa eskinita, mapapanood ang mga alternatibong ruta ng mamamayang hangad, ang katotohanan at pagbabago. Abala ang kalsada anumang oras. Salasalabat ang marami papunta sa iba't ibang uri ng paghahanap buhay. Tulad ng pagsalasalabat ng mga puntong binabanggit ng gobyerno hinggil sa pag-unlad na ekonomiya at ang realidad ng kawalan ng trabaho at kahirapan. Dito, ang plastikan ng Doña Nicasia. Isang lugar na malapit sa tambakan ng basura dito sa Payatas. Kahit na limitado ang ibinibigay na trabaho at oportunidad ng gobyerno, dito mo makikita ang pagsisikap ng mga Maralita na mabuhay. Nagkumpulan dito noong dekada 80 ang mga walang lupang magsasaka na galing sa probinsya ng Masbate. Nagpunta sila sa lungsod sa pag-aakalang maraming trabaho rito. Pero ang tanging naabutan nilang hanap buhay ay ang pagbabasura. Isa si Mang Pandong sa mga matagal ng residente ng Doña Nicasia. Hindi ako lumaki sa magulang ko. Kumbaga sa naging layas ako. Nag-rebelde ako dahil hindi ako nakapag-aral. Gusto ko mag-aral, hindi ako pinag-aral kasi wala nga talagang perang pampaaral. Dahil sa kahirapan niya sa probinsya. Nakapag-isip na lang ako na kung ano-ano, naisip ko hanggang sa naglayas ako. Noong araw, ang ano kasi noon, ang jeep galing Piuduran, door to door yun. Pag sinabing, saan ka bababa? Sabihin sa Payatas, ihahatid ka mismo doon. Pagbaba mo doon, saka ka na magbayad. Ano pa noon, 75 o mula Bicol noon. Tapos diretso ka na dun sa trabaho mo. Tinuruan muna ako ng kapatid ko. Kapandong yung sabi niyo pagpa-plastic, paano yun mula sa simula hanggang maibenta niyo? Paano yung proseso ng... Pasan-pasan mo yung isang paldo, nagtitimbang yung isang bundle na yun ng plastic. Anong tawag yung paldo? Paldo, Oo. Pinaldo kasi tawagin yun. Ito Pinaldo. yung bundle. Bundle ng plastic. Bundle ng plastic. Anong klase yung plastic? Saan galing yung mga plastic? Yung mga galing sa tambakan, yun yung ginagawa namin. Pinangunguha sa tambakan ng iba, yung plastic, tapos huhugasan namin. Tapos namin mahugasan, ibabandil ulit yun. Di pagkatapos bandil nun, kakarga namin sa truck. Kapag maramihan kasi yung pambilad, kasi kung paunti-unti yung bilad mo, parang logi ka doon sa binabayaran pa kasi namin yung bilaran. Pagkatapos bilad nun, pag tuyo na, ibabandil na naman ulit namin yun. Tsaka ikakarga ulit sa truck, tapos di-deliver papuntang Valenzuela. Yan. Yung pabrikang nagtutunaw na talaga ng plastic. Kaya sa maghapon, nakakailang kilo kayo halimbawa na nahuhugasan? Siguro abot din ng mga 100 kilo. Bawat isang tao, 100 Bawat kilo? isang tao. Yung paghuhugas lang yun, ha? Labas pa doon yung pagbibilad mo. Kumbaga sa another isang araw na naman yun. Tapos,
Yung pag-deliver mo, ikaw pa rin ang kasama ron. Hindi isang araw na naman yun. Kumbaga sa ano, bago maibigay sa'yo yung kabayaran, kumbaga sa mga ilang araw mo din tatrabahuin. Sa ngayon, ang bayaran ngayon, 5 piso na. Di bali pumatak din ng 500. O kung 100 kilo, magiging 500 din yung kita mo sa loob ng isang linggo. Sinasabi ng gobyerno na mga maralita ang sanhi ng pagbaha dahil sa basurang tinatapon nila. Pero naniniwala ang mga residente ng plastikan na malaking tulong ang ginagawa nilang pagre-recycle ng basura. Anila, bakit hindi na lang i-develop ang lugar na ito sa halip na tanggalan sila ng hanap buhay? Madalas inano ng gobyerno yung pinoproblema yung lalo't pagbaha. Madalas na binabatikos dyan o madalas tinitira ng gobyerno yung informal recycler, yung mga mahihirap, di ba? Yun yung kadalasan. Yun yung ginagawa namin. Yung plastic, nire-recycle namin pagdating dito. Napakababang uri na trabaho, pero tinitiis na. Kahit at least papano, may nakakain sa araw-araw. Noong Enero, nagkasakit si Mang Pandong matapos ang matagal na panahong pagbabanat ng buto. Ano na rin siguro doon sa yung walang pahinga. Pagkatapos ko magtrabaho, hatid ko yung mga anak ko sa eskwelahan. Tapos pagkatapos ko hatid, balik na naman ulit doon sa trabaho. Kaya doon nagkasakit ako sa yung appendix, acute. Bago ako tinakbo noon, acute appendicitis na talaga. Inoperahan kayo niya? Inoperahan ako. Tinakbo ako noong alas 12 ng hating gabi. Nakakapagtrabaho pa kayo ngayon? Sa ngayon, hindi muna ako nagtatrabaho. Wala akong magagawa eh. Sabi kasi ng doktor isang taon bago trabaho uli. Yung hinahakutan ko ng plastic dati, bali inahinti ko na lang. Paano ang trabaho ng ahente? Anong ginagawa ng isang ahente? Junk shop, akong kakausap doon. Tapos yung bibili naman na taga Valenzuela yung nagtutunaw na, sa akin dadaan. Dati, 5 piso kada kilo, ano? Ang kinikita mo ngayon ay piso kada kilo na lang. Piso na lang. Hindi mas maliit ngayon ang kita niya? Kulang na kulang talaga. 3 anak ko nag-aaral. Hindi ko man narating yung isang bagay na gusto ko. Gusto ko marating ng mga anak ko. Ayaw kong matulad sila sa akin. Kaya nga sabi ko na pagsisikapan ko sa abot na kayang sa pamamagitan ng pagbabasura, gagawin ko para makapagpatapos ako ng anak ko. Sa kwentuhan namin ni Mang Pandong, napaisip ako, ano nga ba ang trabahong naghihintay sa mga kabataan matapos ng kanilang pag-aaral? Ipinagmamalaki ng gobyerno ang inililikhang trabaho ng BPO o Business Process Outsourcing. Sunshine industry daw ito. Medyo nakakatawang katawagan dahil gabi ang pasok ng mga call center agent. Isa na rito si Mai, estudyante ng Mass Communication sa Universidad ng Pilipinas. Pero ngayong semestre, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Bakit ka tumigil mag-aaral? Kasi po nung di ba start po ako ng work ng September. Pero bakit gusto mong magtrabaho? Ano yan? Gusto mo lang o may mga dahilan para kaya ka na puwersa magtrabaho? Actually po kung sa akin po talaga, ayoko talaga eh. Kasi gusto ko tuloy-tuloy po talaga ako mag-aaral. Kaso po kasi, na-stroke po yung tatay ko. So, na-hospital siya ng mga 2 weeks. Enrollment period ko po dito noon. As in, second day po ng enrollment. Dapat magbabayad na po ako ng part ng tuition ko po. Sabi ko, sa ako nababayaran to. Gamitin ko muna po yung pera na pambayad ko po dapat sa tuition. Yun muna yung pinambili namin ng gamot. After po noon, mga August naman po, yung nanay ko naman po yung hospital dahil naman po doon sa spine niya. So, nung time na yun, parang, sige, apply na lang ako sa trabaho. Bago nagkasakit yung tatay mo? Opo. Ano ba yung trabaho niya? Carpentero po. Kumusta naman yung ganong klaseng trabaho? Actually po, para sa isang pamilya na meron nag-aaral sa college, mahirap po na gano'n na yung trabaho. Kasi hindi naman po siya yung regular na may trabaho, tinatawagan lang po siya kapag may ipapagawang bahay, ganyan. Tapos ngayon, ano na yung trabaho mo? Full-time call center agent po ko dyan sa TechnoHub. Kumusta naman ang sahod? Kung ang pagkakagastusan mo lang po talaga yung mga basic, kunwari po pagkain, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig. Tingin ko na po sa sapat. Compared po sa ibang mga kontraktual, medyo may kataasan siya. Pero kung may makaragdagan pa panggastos, kunwari po sa case ko po, bumibili pa ako ng gamot ng mga magulang ko, nagbabayad pa po kami ng upa sa bahay.
kung ako na po yung magtatrabaho sa bahay, kulang na kulang. Tsaka kasi nga po yun nga pong industriya ng call center, hindi mo po kasi talaga siya pang matagalan. Kasi, iba nga, outsource lang naman po sila. So, anytime pwedeng i-pull out nung foreign company yung kontrata. So, ano yung panganib na anytime pwede ka mawalan ng trabaho. Ganito na ang mundo ng empleyo na dinatnan ng mga kagaya ni Mai. Walang seguridad sa trabaho. Ganito yata talaga ngayon. Mas marami na ang mga bumabagsak sa mga trabahong kontraktual. Ito ang barangay Bagong Silangan, isa sa pinakamalalaking barangay ng Quezon City. Dito, tiyak marami tayong makukuha ang kwento tungkol sa buhay at kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Nakilala ang Bagong Silangan noong panahon ng Bagyong Ondoy. Daan-daang residente ang nooy nasawi sa pagragasa ng baha. Ngayon, tuloy ang buhay para sa karamihan sa kanila. Nakilala ko si Richelle, isang ina na nagsisikap pa rin maghanap buhay, kahit mula sa loob ng kanyang bahay. Talaga kami, taga Ormoc. Ormoc. Alam mo naman sa Ormoc, sa hirap din ng buhay doon. Pumunta ako dito sa Maynila, nagsapalaran. Nangamuhan muna ako sa umpisa. Kusinira ako doon. Tapos, yung amo ko, siguro na ano niya na para may opportunity naman ako kasi may butik sila, tinuruan nila ako manahi. Tapos nung natuto na ako manahi, tinuruan nila ako na pumasok din sa mga pabrika para malaki daw ang kikitain. Tapos matapos yun, ano na ang pinasukan niyo o... Ganun pa rin ulit. Tumisting naman sa ibang pabrika ulit. Doon ako na regular. Yun naman doon, may regular na sila. Doon ako mag-abroad, nakaisip na mag-abroad. Kasi naging regular ka. Bakit ka pa nag-abroad? Regular ka na ron sa... Kasi pag may experience daw, malaki-laki daw ang sahod. Sa interview po lang dito sa mga agency, 30-something yung sasahurin namin. 30,000 pesos. Oo. Nagka-interest, umalis ako. Pagdating pala doon sa Brunei, yung pala ang sahod ko ay umabot lang ng ng 14, 13, ganyan. Pag uwi ko nga dito, two-way yung ticket ko. Kaya lang, kwenta-kwenta ng asawa ko. Parang walang nangyari. Nung nag-abroad ako, nagpapadyak siya. Kwenta-kwenta niya, dito na lang daw ako. Pagbalik ni Richelle sa Pilipinas, laganap na ang kontraktualisasyon. Hindi na siya naging regular na manggagawa, kundi pakontra-kontrata na lamang. Ano nang pinasukan mo pagkatapos ng abroad? Ano na ang mga... Mananahi ulit. Mananahi ulit, oo. Mananahi ulit, nag-apply ulit ng ibang pabrika. Gano'ng kahaba ang isang kontrata? Mga 5 months, kailangan i-cut na yung mo ng 5 months. Kung pinatuloy-tuloy ka man nila, nakakat na hindi ka nakaresibo yung sahod mo. Kasi, panibagong contract na naman yun. Kung kailan stay ka muna ng 1 buwan, kailangan alisin ka ng 1 buwan. Pero parehong pabrika pa rin ang binabalikan mo? Pareho pa rin. Tapos, ganun lang siya ng ganun. Natigil lang ako nung nanganak ako dito sa sa bunso. Sa bunso, oo. Pagkatigil mo sa pabrika, saan ka na? Dito na, sa bahay. Sa bahay na. Naglagay na lang ako ng mga karatula dyan. Tingin mo, sapat yung sa ganyang pamaraan? Hindi nga eh. Sa totoo lang, hindi talaga sapat. Paano nyo napagkakasya? Ano pa may trabaho ba si mister mo? Meron. Kaya lang, ang trabaho niya Makati. Yung trabaho niya sa Makati? Finishing carpenter. Finishing carpenter. Sahod niya 450, ang i-budget mo sa pamasahe 150. 300 na lang ang natitira. Kaya kulang talaga. Dahil tabing ilog, danger zone daw ang Bagong Silangan, kaya gusto rin silang i-demolish. Pero ayon sa mga residente, kung aayusin ng gobyerno ang lugar, hindi sila kailangang palayasin. Wala pang Undoy, nandito na kami. 2002 ka. Basta naabot ka ng Undoy, i-relocate sa Bukawi, Bulacan. Ano bang problema dun sa Bukawi, Bulacan? Walang trabaho, wala pang tubig. Tapos ano yung papunta ron, 5 rides siya hanggang doon kasi ang layo talaga.
gagastos ka ng 200 pesos sa ano back and forth. Kung sa sahod mo na 450, bawasan ng 200, anong matira? Oo, tanggapin namin nasa danger area kami, pero ilipat niyo naman kami sa malapit din sa trabaho namin. Hindi yung itatapon nila kami doon sa Bukawi na paano kami mag-umpisa doon? Kung ganito pala ang kalagayan ng marami sa ating mga kababayan, bakit sinasabi ng gobyerno na may pag-unlad sa ekonomiya? Hindi natin pakay maghintay ng trickle down. Hindi pwedeng baka sakali o tsamba lang silang daratnan ng mga biyaya ng kaunlaran. Ito pong tinatawag nating inclusive growth. Itong malawakang kaunlaran, ang mismong prinsipyong bukal ng bawat inisyatiba, bawat kilos, bawat desisyon ng inyong gobyerno. Bumisita ako sa Ibon Foundation, isang kilalang sentro ng pananaliksik, para alamin kung may pag-unlad nga ba. Para sa amin, tingin namin yung usapin ng pag-unlad ng ekonomiya, hindi dapat sinusukat sa mga stock exchange, credit ratings, foreign exchange reserves. Ang pinakapanukat ng pag-unlad ng ekonomiya ay may sapat ba na trabaho para sa malaking bilang ng populasyon, sapat ba yung kita nila para mabuhay ng disente, at napapatibay ba yung pundasyon ng ekonomiya sa agrikultura at sa manufacturing. At yun ang kapansin-pansin, halimbawa dito sa nakaraang SONA ni Pangulong Aquino, sa dami ng sinabi niya, sa halos 2 oras sa talumpati, sa dami ng detalye, yung pinakamahalagang mga bagay ay sadyang hindi niya binanggit. Tulad ng ano? Ano yung mga mahalagang bagay na yun? Dapat binanggit niya, sa ngayon, yung Pilipinas, 12 milyon, humigit kumulang, itong Abril 2013, ang either walang trabaho, o kahit may trabaho sa baba ng kita, ay naghahanap ng dagdag na o ibang trabaho. Ikalawa, dapat binanggit niya, nararanasan ng Pilipinas ngayon ang pinakamaraming bilang ng mahirap sa kanyang kasaysayan. Maging sa mismong statistika ng gobyerno na napakababang pamantayan ng kahirapan na 52 pesos, na bawat Pilipino daw, kung may 52 pesos ay lahat ng pangailangan sa pagkain, pabahay, kuryente, tubig, edukasyon, kalusugan at iba pa. Maging sa ganong klaseng napakababaw na pamantayan, umaabot na sumigit kumulang 28 milyong Pilipino ang mahirap. Pero tingin namin, kung kumuha tayo ng mas disenteng pamantayan na humigit kumulang 100 piso kada Pilipino, lalaki yan at lalabas yan, 68 milyong Pilipino ang masasabing mahirap sa ating bansa. Pero meron naman daw trickle-down effect. Ibig sabihin, dahil lumalaki yung ekonomiya, sa kalaunan, pupunta rin yan sa mga binabanggit mo nga ng mga maralita. Ano ba yung trickle-down effect? At paano ito gagana sa ating ekonomiya? Yung trickle-down effect ay, ano yan, panluloko yan sa mga tao. Ilang dekada na, mula ng dekada 50, dekada 60, yan ang pinapangako palagi ng mga administrasyon. Na kung lumago ang ekonomiya, mag-trickle down, yung ganansya niya ay pupunta daw sa pinakamahirap. Ang problema dyan, yung yaman ng bansa, nag-trickle up yung yaman yan sa ilan lamang. At ano ba yung pinakasolusyon? Napakayaman sa minerales at likas yaman ng Pilipinas, napakayaman sa lakas paggawa ng Pilipinas. Ang kailangan lamang, may ekonomiya tayo na ang pakinabang sa ating rekurso, sa ating likas yaman, sa ating lakas paggawa, dapat na pupunta sa Pilipino. Kung magmumula sa ganyang balangkas, 3 bagay lang kailangan gawin. Unang-una, kailangan maglikha ng pambansang industriya. Ikalawa, yung Pilipinas, sa humigit kumulang 11 milyong hektarya na luping agrikultural, sapat na batayan yan para paunlarin ang ating sektor ng agrikultura. Napakasimple din, tunay na reforma agraryo. Ikatlo, kailangan din yung sapat na serbisyong sosyal. Sa bawat Pilipino nagtitiwala sa kapangyarihan ng maliliit na anyo ng kabutihan, kayo nga po ang gumawa ng pagbabago. Sona po ninyo ito. Sona po nyo ito. Sona mo ito. Habang binibilang ang palakpakan sa loob ng Kongreso, libo-libo manggagawa, magsasaka, profesional, estudyante at maralita ang nagpapahayag sa lansangan. Okay! Magkaharap tayo mga matras! Atras! Dads! Tuma sa kabila! Narinig nyo, walang abante. Atras kami. Sorry! Atras! Dahan atras! Gawin niya kayo! Gawin niya! Ito ang trabaho lang pala! Walang pala! May nagtutulak sa likod niya eh! Huwag na!
Ayaw na lang kami palabas. Kukunin namin si Katoning. Wala nang malay doon. Ano ba nangyari, ma'am? Binugbog ng polis. Kasama ang sanlaksang mamamayan, sina Pandong at Richel, sa kalsada dinala ang kanilang mga hinaing. Pinapakita ang tunay na estado ng sambayanang Pilipino. Narito kami upang iparating sa administrasyon ng Aquino na hanggang sa kasalukuyan ay walang nagbago. Bagkos lumala pa. Suna na naman siya, sasabihin na naman niya yung mga nagawa niya na umuunlad ang Pilipinas. Sa katunayan, hindi naman nararamdaman ng mga mahihirap yun eh. Iilan ang nakinabang lang. Karapatan ng mamamayan! Laban! Habang may kahirapan at pambubusabos sa mamamayan, sa kalsada tutungo ang mga tulad ni Pandong, May at Richel. 3 taon na matapos ipangako ni Pinoy ang pagbabago. Wala tayong nakitang pagbabago. Pero maraming kailangang baguhin. Kasama na riyan ng mga patakaran ng gobyerno. At sabi nga nila, ang mismong sistemang nagpapahirap sa mamamayan. Sa galamay ng andamyo at ngipin ng bangketa, sa bitukan ng mga kalye at kanto at umpukan ng karaniwang tao, sa puso ng komunidad ng Maralita at sa makitid na lalamunan ng Eskinita, naroon ang hininga ng kanilang istorya.